Okay, so manalangin muna tayong lahat. Panginoong Diyos, banal at mahabagin, na sa amin po ay nagmahal at nagligtas sa amin magpakailanman sa pamamagitan po ng dugo at ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob po ninyo sa amin. At ngayon, kami po ay naging mga anak ng Diyos at mayroon pong walang hanggang pag-asa na makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At pagkatapos na kami po ay maligtas, ay ipinahintulot mo po sa amin na kami po ay manatili sa katawan ng Panginoon, ang church, upang kami po ay lumago sa aming Kristiyanong pamumuhay. At hindi lamang po yun, Panginoon, ipinagkatiwala mo rin po sa amin ang ministeryo, lalo na ng mga church school teacher para po sa mga kabataan sa amin pong iglesia. Kaya dalangin ko po ang iyong tulong at gabay sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Bigyan mo po nawa kami ng higit ng lakas ng karunungan upang magawa po namin may katapatan ang tungkulin na ipinagkatiwala po ninyo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, at ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Okay, para po sa main verse, buksan po, tingnan natin sa unang mga hari, chapter 19, verse 19 hanggang verse 21. Unang hari, chapter 19, verse 19 to 21. Babasahin ko po. Kaya't umalis siya roon at natagpuan niya si Eliseo na anak ni Shaphat, na nag-aararo na may 12 pares ng baka sa unahan niya, at siya'y kasabay ng 12. Dinaanan siya ni Elias at inihagi sa kanya ang kanyang malabal. Kanyang iniwan ng mga baka, patakbong sumunod kay Elias at sinabi, "Hayaan mong hagkan ko ang aking ama at aking ina, pagkatapos ay susunod ako sa iyo." At sinabi niya sa kanya, "Bumalik ka, sapagkat ano bang ginawa ko sa iyo?" Verse 21, at siya'y bumalik mula sa pagsunod sa kanya at kinuha ang mga pares ng baka, kanyang kinatay ang mga iyon at inilaga ang laman sa pamamagitan ng mga pamatok ng mga baka. Ibinigay niya iyon sa taong bayan at kanilang kinain. Pagkatapos, tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. So, for this topic, Unit 4, si Elias na sumunod kay si Eliseo na sumunod kay Elias. So, pag-isipan natin pagbulayan natin ang tungkol po sa paksang ito, at sa pamamagitan nito makikita natin yung mahalagang aral na dapat nating matutunan bilang mga church school teacher. Okay? So, sa katunayan, yung pagtatalaga ng kahalili ay talagang mahalaga. Okay? Si Eliseo po ay magiging kahalili po ni Elias bilang propeta ng Israel. So si Elias po, dumating sa kasaysayan ng Israel, ay siya po yung nagbigay ng liwanag at pag-asa, at sa bandang huli po, siya ay kinuha ng Diyos. Kumilos bilang dakilang propeta ng northern Israel sa panahon ng ang Israel ay nahaharap sa pinakamasamang kalagayan. So, ang nagawa po ni Elias sa kasaysayan ng Israel ay hindi po talaga maikukumpara. Hindi madaling humanap, actually. Hindi madaling humanap ng kapalit ni Elias kagaya ni Elias. Kaya nga, nagpadala ang Diyos ng isa pang dakilang propeta ng Israel na maglilingkod sa Panginoon ng buong puso, na nakatuon lamang sa Panginoon. Siya po ay si Eliseo. So, ang ginawa po ni Propeta Eliseo ay isang pagpapatuloy ng nakakamanghang gawain ng Diyos. Okay? So, ang ibig sabihin ng pangalang Eliseo, ang Diyos ay kaligtasan. God is salvation. So, siya po ay naglingkod kay Elias at isang propeta sa northern Israel. At ang panahon po kung saan siya naging propeta ay sa panahon ni Haring Jehoram, ni King Jehu,
ni King Jehoahaz at ni King Joash. So nang namatay si Aring Ahab, actually, bumagsak ang bansang Israel dahil sa madalas na pagpapahirap, pagsalakay ng bansang Syria, at sila ay talagang nagdusa. So bagaman sa panahon mong iyon ay wala yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero yung mga pari ng mga Diyos-Diyosan ay patuloy pa rin po sila sa kanilang ginagawa. At sa panahong iyon, ang mga tao, ang mga Israelita ay talagang nawasak at nahiwalay sa Diyos. At yung biyaya ng Diyos ay naingatan sa pamamagitan po ni Eliseo habang hinihintay ng Diyos na magbalik at magsisi ang mga Israelita. So babalikan ko po sa sa Unang Hari chapter 19 verse 16. Si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong buhusan ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Shaphat sa Abel Meholah ay iyong buhusan ng langis upang maging propeta na kapalit mo. So ganito po yung pagkatawag ng Diyos kay Eliseo. So inutusan ng Diyos si Elias na buhusan ng langis si Eliseo na papalit sa kanya. Ito po ay isang malaking kaaliwan para kay Elias dahil ibinigay ng Diyos si Eliseo upang kanyang maging kamanggagawa. So kung papansinin po natin doon po sa Unang Hari chapter 18, so nagkaroon po doon ng paligsahan sa bundok ng Carmel. At ang problema po, si Elias lang mag-isa. Wala po siyang kamanggagawa. Subalit nang ibinigay po ng Diyos o nung inutusan po ng Diyos si Elias na buhusan ng langis si Eliseo, so naging kaaliwan po sa kanya kasi nagkaroon po siya ng kamanggagawa. So si Eliseo po ay tinawag sa pamamagitan ni Elias. Kaya nga sa Unang Hari chapter 19 verse 19, kaya't umalis siya roon at natagpuan niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo na may 12 pares ng baka sa unahan niya at siya'y kasabay ng 12. Dinaanan siya ni Elias at inihagi sa kanya ang kanyang balaban. So, ang Diyos po ay naghahanap ng mga taong gagawa ng kanyang kalooban. At ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga taong nagnanais gumawa para sa Panginoon. So, tinatawag at tinuturuan ng Diyos ang kanyang mga manggagawa sa pamamagitan din po ng mga taong ginagamit ng Diyos. Sila yung mga tao ng Diyos. At kung titignan ninyo, si Timoteo sa Bagong Tipan ay isang batang pastor at siya po ay sinanay din sa pamamagitan po ni Apostol Pablo na tao ng Diyos. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 1 verse 11, dito ay tinalaga ako na tagapangaral, apostol at guro, at dahil din dito ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunmay hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. So sabi po sa verse 13, sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin. So ito po yung sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Verse 14, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. So, at sa 2 Timoteo chapter 2 verse 2, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siyang muring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. So, ang isang tao ng Diyos o manggagawa ng Diyos ay sinasanay din po sa pamamagitan ng mga taong ginagamit ng Diyos. So, nung si Eliseo po ay tinawag ni Elias, nung siya ay tinawag ng Diyos, siya po ay nag-aararo. May 12 pares na baka sa unahan niya. Ibig sabihin po nito, natanggap po ni Eliseo yung pagkatawag habang siya po ay masipag na ginagawa ang kanyang trabaho. So, ginagamit po ng Diyos ang mga taong tapat sa kanilang gawain at kumikilos ang Diyos sa mga taong masipag sa gawain ng Panginoon. Kaya sa Kawikaan chapter 22 verse 29, sabi po, nakikita mo ba ang taong mahusay? Sa ibang salin po, masipag sa kanyang gawain. Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. So
So kapareho po ito sa panahon ng Panginoong Hesus nang tinawag niya ang mga alagad. So tinawag niya ang mga alagad ang mga ito ay masipag na ginagawa yung kanilang gawain. Sa Marcos chapter 1 verse 16, sabi po doon, sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya si Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sapagkat sila'y mga mangingisda. At sa verse 19, nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya sina Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. So, even the time of Jesus Christ, tinawag po niya yung kanyang mga alagad na mga abala o masipag sa kanilang gawain. Si Simon, si Pedro, at yung kanyang kapatid na si Andres, sila po ay naghahagis, may ginagawa. At maging si Santiago at si Juan, nagtatahi o nag-aayos ng lambat. So, yung paghagis po ni Elias ng kanyang balabal kay Eliseo, ito po yung nagpapakita ng pagtatalaga kay Eliseo bilang kapalit ni Elias. Noon, sa panahon po ng sinaunang Israel, ang mga kasaotang balat na isinusuot ng mga propeta, actually ito po yung tinatanggap nila bilang tanda ng tungkulin bilang propeta. Okay? So, isa pang bagay, nung tinawag ng Diyos si Eliseo, so habang siya po yung nag-aararo, gamit po yung 12 pares ng baka, 24 po lahat ng baka. So ito po yung makikita natin na siya po ay mula sa isang mayamang pamilya. At bago siya umalis sa kanyang bayan para gawin yung kanyang tungkulin bilang propeta, so kinatay niya yung lahat ng kanyang baka at ipinamahagi yung karne nito. Ito po yung nagpapakita na siya yung taong mahabagin. Okay? Kaya tingnan natin yung saloobin ni Elias pagkatapos ng siya'y tawagin. Sa unang hari, chapter 19, verse 20, kanyang iniwan ang mga baka, patakbong sumunod kay Elias at sinabi, hayaan mong hagkan ko ang aking ama at ang aking ina. Pagkatapos ay susunod ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli, sapagkat ano bang ginawa ko sa iyo? Verse 21, at siya'y bumalik mula sa pagsunod sa kanya, at kinuha ang mga pares ng baka, kanyang kinatay ang mga iyon at inilaga ang laman sa pamamagitan ng mga pamatok ng mga baka. Ibinigay niya iyon sa taong bayan at kanilang kinain. Pagkatapos, tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. So, tingnan natin yung pagsunod po ni Eliseo. Yung pagsunod po niya, iniwan niya yung kanyang mga magulang at iniwan niya rin yung kanyang kayamanan. So, ang pagsunod po sa pagkatawag ng Diyos, nangangailangan ito ng pagtalikod at sakripisyo. Kaya sa Mateo chapter 10, verse 37, ang sabi po doon, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 38, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. At ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. So, ito po yung nais na makita ng Diyos sa mga taong tinatawag. So, sa mga taong tinawag ng Diyos para sa mahalagang gawain ng Panginoon. At sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 4, sabi po, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyan kasiyahan ang nagtalaga sa kanya. Sabi po, yamang ang kanyang mithiin ay bigyan kasiyahan ang nagtala sa kanya. So gaya po ng mga alagad ng Panginoong Hesus, nung sila po'y tinawag ng Panginoon, ginagawa nila yung kanilang gawain, subalit agad po nilang iniwan. Sa Mateo chapter 4 verse 20, sabi po, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Sa verse 22 po din sabi, kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa Kanya. So,
tingnan po natin yung ginawa ni Eliseo, yung pag-iwan sa mga baka. Okay? Kung titingnan po ninyo, para sa isang magsasaka, mahalaga ang baka. Ang dahilan kung bakit iniwan ni Eliseo ang mga baka ay dahil mas mahalaga para sa kanya yung pagkatawag ng Diyos para sa gawain ng Diyos. Kaya sa Lucas, makikita din po natin, chapter 5, verse 27, pagkatapos nito ay umalis si Jesus at nakita ang isang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi, na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin, at iniwan niya ang lahat, tumayo at sumunod sa kanya. So ito po si pagkatawag po kay Mateo. Siya po isang maniningil ng buwis, subalit nang narinig niya yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya, iniwan niya maging yung kanyang mga salapi na nasa tanggapan ng buwis, lahat po ng kanyang kayamanan. So yung ginawa po ni Eliseo ng kanyang kinatay ang mga iyon, yung mga baka, at inilaga ang mga laman, ang laman sa pamamagitan ng mga pamatok ng baka. Ito po yung nagpapakita na mas mahalaga ang Diyos para kay Eliseo. Maging ang mga alagad ng Panginoong Hesus, nang marinig nila ang Panginoon sa pagkatawag sa kanila, agad nilang iniwan ang lahat. Nagpapakita po ito na si Eliseo po, nawalan na po siyang babalikan upang siya po'y lubos na makasunod sa pagkatawag ng Diyos. Kaya nga, sinunog niya maging yung mga pamato, kinatay yung mga baka. So, ang pagkatay sa baka at pagsunog ng mga kagamitan ng mga baka ay nagpapakita ng lubos na pagtalikod sa gawain ng isang tao at pagtupad sa tungkulin ng binigay ng Diyos. Ito yung nagpapakita sa atin kung ano ba yung tungkulin na dapat nating gampanan. Ito ay paraan ng sa mga sinaunang panahon, yung pagkatay ng baka at ito yung nagpapakita para itong isang seremonya sa isang gagawain kagaya ng digmaan o kaya seremonya para sa kasal. Ito po yung ginagawa nila noon. So ibig sabihin, kinatay yung baka sa pamamagitan at inilaga at sa pamamagitan ng mga pamatok. So ito po yung pasimula ng kanyang gawain para sumunod sa pagkatawag ng Diyos. So sa atin din po, sa pamamagitan nito, kailangan natin pag-isipan yung ating mga sarili at magkaroon tayo ng pagpapasya kung paano ba tayo susunod sa Panginoon. So tingnan natin kung paano siya, isa pang bagay, kung paano siya sumunod kay Elias. So siya po ay patakbong sumunod kay Elias. Ito po yung nagpapakita ng pagsuko ng lahat ng bagay at agad na pagsumunod. Sabi po, tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Kung titingnan natin yung mga ama ng pananampalataya dito sa Biblia, so agad po silang sumunod nang sila'y tinawag ng Diyos. Iniwan nila ang lahat ng mga mahalagang bagay para sa kanilang mga sarili at lubos na sumunod sa Panginoon. At ang mga propeta ng pananampalataya ay nabuhay sila bilang mga lingkod. So, tingnan natin kung paano inaakyat ng Diyos si Elias sa langit. So, si Elias po ay si Eliseo ay 3 beses inutusan ng Diyos na pumunta sa lugar na iniutos ng Diyos. So sa bawat pagpunta po ni Elias sa lugar na iniutos ng Diyos, si Eliseo naman po ay patuloy na sumunod kay Elias. Hindi po niya iniwan si Elias na tao ng Diyos hanggang sa huli. Sa Ikalawang Hari chapter 2, verse 2, sinabi ni Elias kay Eliseo, maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, habang buhay ang Panginoon at habang ikaw ay buhay, hindi kita iiwan. Kaya't pumunta sila sa Bethel. Sa verse 4, sinabi ni Elias sa kanya, Eliseo, maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jericho. Ngunit kanyang sinabi, habang buhay ang Panginoon at habang buhay ka, hindi kita iiwan. Kaya't sila'y dumating sa Jericho. At sa verse 6, at sinabi ni Elias sa kanya, maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jordan. At kanyang sinabi,
habang buhay ang Panginoon at habang buhay ka, hindi kita iiwan. Kaya't humayo silang dalawa. Minsan, sa ating buhay, sa ating Christian life, may mga dahilan upang hindi tayo makasunod sa Panginoon. Subalit gaya po ni Eliseo, bagaman sinabi ni Elias sa kanya na paulit-ulit na maghintay ka rito, dito ka lang. Higit niyang ninais na sumama kay Elias, si Eliseo po ay sumunod kay Elias hanggang sa huli. Sa ating Christian life po, ipinapahintulot ng Diyos yung mga test, yung mga trial sa ating buhay upang tayo ay subukin kung hanggang saan tayo susunod sa Panginoon. Ang iba ay bumabagsak sa pagsubok at ang iba naman ay nagtatagumpay. Kung titingnan po ninyo, sila po ay mula sa Gilgal. Kung titingnan natin, yung Gilgal po, ito yung lugar kung saan tinuli ng mga Israelita yung kanilang mga masiselang bahagi bago nila sakupin yung lupain ng Kanaan. So ito po yung nagpapakita ng kaligtasan, larawan ng kaligtasan. At yung Bethel, ang ibig sabihin po ng Bethel ay House of God. Okay? Ito naman po ay kumakatawan sa church. At ang Jericho naman po, ito yung ang ginawa po nila sa Jericho. Okay? Umikot sila sa lungsod ng Jericho ng 7 araw. Sa loob ng 6 na araw, umikot sila ng 1 beses. At sa ika-7 araw, umikot sila ng 7 beses. Okay? So, ganito po nila ginawa yung pagsalakay sa lungsod ng Jericho at doon po gumuho yung pader ng Jericho. So ito naman po yung naglalarawan ng kanilang pagsunod. Okay? At yung Jordan naman po, ito po ay naglalarawan ng kapangyarihan ng Diyos. So pagkatapos na tayo po ay maligtas, kung tayo ay nananatili sa katawan ng Panginoon ng church, matututunan natin ang pagsunod. At kung nagagawa nating sumunod, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. So yung Jordan po, ito po yung 3 lugar na kanilang pinuntahan. Pinunta ni Elias kasama po si Eliseo. So ito po yung lugar upang maipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa 2 Hari, chapter 2, verse 8, at kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop ito at hinampas ang tubig at nahawi ang tubig sa isang panig at sa kabila hanggang sa ang dalawa ay makatawid sa tuyong lupa. So dito makikita po natin na hinati ni Elias ang ilog sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Eliseo po ay hindi po sumunod kay Elias hanggang sa huli, hindi niya makikita yung kapangyarihan ng Diyos at hindi niya matatanggap ang kapangyarihan ng Diyos. So kung nais nating makita at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, magkaroon tayo ng pagnanais, higit na pagnanais na sumunod sa Kanya. Sa 2 Hari, chapter 2, verse 9 and 10, nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo, bago ako kunin sa iyo. At sinabi ni Eliseo, hayaan mo nga pa sa akin ang dobleng bahagi ng iyong espiritu. Siya'y tumugon at ang hinihingi mo ay isang mahirap na bagay. Gayunmay kung makita mo ako habang ako'y kinukuha sa iyo, iyon ay pagkakaloob sa iyo. Ngunit kung hindi mo ako makita, iyon ay hindi mangyayari. So, dito po, maunawaan din po natin sa ating pagsunod sa Panginoon, kung tayo higit na sumusunod sa Kanya, gaya po ng sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Ito po ay mga salitang may pangako. Actually, ang Panginoon din po, sabi po sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Pawang idaragdag. So, kailangan po nating maunawaan ang tungkol sa bagay po na ito. Opo, ang ginagawa po natin, ang lahat ng ating sa pamamagitan ng ating pagnanais na sumunod sa Panginoon, meron din pong resulta ito sa ating Christian life. So alam po ni Eliseo na si Elias ay iakyat ng Diyos sa langit. Kaya sa 2 Hari chapter 2 verse 3,
ang mga anak ng mga propeta na nasa Bethel ay lumapit kay Eliseo at sinabi sa kanya, nalalaman mo ba na nakukunin ngayon ng Panginoon ang iyong Panginoon mula sa iyo? At kanyang sinabi, oo, nalalaman ko, manahimik kayo. Sa verse 5, lumapit kay Eliseo ang mga anak ng mga propeta na nasa Jericho at nagsipagsabi sa kanya, nalalaman mo ba na kukunin ngayon ng Panginoon ang iyong Panginoon mula sa iyo? At siya'y sumagot, oo, nalalaman ko, manahimik kayo. So, pagkatapos pong iakyat ng Diyos si Elias sa pamamagitan ng ipo-ipo, so dapat gawin po ni Elias yung mga gawain ng isang propeta. So alam po ni Eliseo na wala siyang kapangyarihan gaya po ni Elias. Kaya nga, hiningi niya ang dobleng bahagi ng espiritu ni Elias. Naunawaan po ni Eliseo na hindi niya magagawa ang mga gawain ng isang propeta kung wala ang tulong at kapangyarihan ng Diyos. Sa ating ministry, ganun din po. Hindi natin magagawa ang lahat ng mga bagay kung wala ang kapangyarihan at tulong ng Diyos. Tingnan natin yung katangian ni Eliseo. Okay? Una, inaasahan ni Eliseo ang mga spiritual na bagay. So kaya nga, hiningi po niya yung kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, makikita natin yung kanyang higit na pagnanais. Hindi niya iniwan si Elias hanggang hindi niya natatanggap yung dobleng bahagi ng espiritu ni Elias. Ito po yung pagnanais niya sa biyaya ng Diyos. Kaya nga sa ikalawang hari chapter 2 verse 8, at kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop ito at hinampas ng tubig at nahawi ang tubig sa isang panig at sa kabila hanggang sa ang dalawa ay makatawid sa tuyong lupa. So kung titingnan po natin, yung balabal ni Elias, wala po itong kapangyarihan. Okay? Ang ating tungkulin sa ministry, okay, sa tungkulin natin sa ating ministry bilang church school teacher, walang kapangyarihan lalo na sa mga, especially kapag sa pangangaral ng Ebanghelyo, minsan na-experience ko po, walang kapangyarihan sa PowerPoint presentations. Maging sa mga video clip na ipinapakita natin o kaya sa mga laptop o gadget, wala pong kapangyarihan doon. Kaya wag po tayo masyadong magre-rely sa mga ganung bagay. Kundi, kailangan nating hanapin at hingin ang tulong ng Espiritu Santo. Gaya po ng ginawa ni Elias. Hiningi niya. Hanggang sa huli, hindi niya iniwan. Ito po yung pagnanais ni Eliseo. Hanggang sa huli, hindi niya iniwan si Elias. Sorry po, medyo nakakalito. Elias, Eliseo. Okay? So, pangalawa, si Eliseo ay may maalab na pagmamahal sa kanyang magulang. Okay? Sa unang hari, chapter 19, verse 20, kanyang iniwan ang mga baka, patakbong sumunod kay Elias at sinabi, hayaan mo hagkan ko ang aking ina at ang aking ama at ang aking ina. Pagkatapos ay susunod ako sa iyo at sinabi sa kanya, bumalik ka uli sapagkat anumang ginawa ko sa iyo. Okay? Mayroon po siyang pagmamahal sa kanyang mga magulang. Subalit, bagaman mahal niya ang kanyang mga magulang, mas nanaig po yung pag-ibig ni Eliseo sa Diyos at ang pagdanais sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. Kaya sa Lucas chapter 9, meron pong halimbawa. Actually, ito po'y kasalungat. Okay? So verse 59, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Sinabi ng Panginoon. Okay, nung tinawag niya yung ibang mga alagad, subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. So verse 60, subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Marami pong nagnanais sumunod talaga sa Panginoon, even the time of Jesus Christ. Subalit, mas tinitingnan po nila, so mas pinahalagahan po nila yung mga bagay na nasa likuran, kagaya po ng sinabi ng Panginoon. Yung kanilang mga magulang, yung kanilang mga ari-arian at kayamanan. Ito po yung nagiging problema minsan sa pagsunod sa Panginoon. So, ikatlong katangian po ni Elias,
si Elias po ay taong mapagpakumbaba. Sa ikalawang hari, chapter 3, verse 11, ngunit sinabi ni Jehoshaphat, wala ba ritong propeta ng Panginoon upang tayo ay makasangguni sa Panginoon sa pamamagitan niya? At isa sa mga lingkod ng mga hari ng Israel ay sumagot, si Eliseo na anak ni Shaphat na siyang nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias ay naririto. So tingnan po natin yung salitang nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias. Ito po tungkol sa paglilingkod. Gawain ito ng isang alipin. So ang mga alipin, kapag naghuhugas ng kamay upang ang kanilang mga Panginoon, sila yung nagbubuhos ng tubig. So ito po ay nagpapakita ng kapakumbabaan. At isa pang katangian ni Elias, siya ay taong tapat. Matapang at tapat. Kaya tingnan mo natin sa ikalawang hari, chapter 3, verse 13. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, anong pakialam ko sa iyo? Pumaroon ka sa mga propeta ng iyong ama at sa mga propeta ng iyong ina. Ngunit sinabi ng hari ng Israel sa kanya, hindi, ang Panginoon ang tumawag sa 3 haring ito upang ibigay sila sa kamay ng Moab. Sinabi ni Eliseo, hanggang nabubuhay ang Panginoon ng mga hukbo na aking pinaglilingkuran, kung hindi dahil sa paggalang ko kay Jehoshaphat na hari ng Juda, hindi ako titingin sa iyo, di makikipagkita sa iyo. So dito po, sinaway po ni Eliseo si Haring Jehoram. So, pumunta po sa kanya. Bakit niya sinaway? Kung titingnan po ninyo, ang pagsaway sa hari, maaari, kapag hindi nagustuhan ng hari yung kanyang sinabi, maaari po siyang ipapatay. Pero bakit nagkaroon siya ng tapang? Nasawayin si Haring Jehoram. Okay? Ito po. Bagaman inalis po ni Jehoram yung mga larawan ni Baal at yung mga pare ni Baal sa panahon iyon, ang problema po ay patuloy pa rin sa kanilang ginagawa, sa kanilang pag-aalay kay Baal. Ito ay dahil si Jezebel na kanyang ina ay buhay pa. Dahil kay Jezebel, yung Israel po ay sumamba kay Baal. Kaya nga sabi po ni Eliseo kay Jehoram, pumaroon ka sa mga propeta ng iyong ama at sa mga propeta ng iyong ina. Doon ka magtanong, sabi po. Ito po yung matapang na salita na sinabi ni Eliseo kay Jehoram at sa kanilang pagsaway sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy ni Eliseo ng mga propeta, ito yung mga propeta ni Baal at yung mga propeta na naglilingkod kay Jezebel. Okay? So ito yung katangian ni Eliseo na sawayin ng walang takot yung kasamaan ng hari. Ibig sabihin, ipinakita po ni Eliseo yung kanyang banal na galit laban sa kasamaan sa harapan ni Haring Jehoram. At sunod po na katangian po ni Eliseo, siya po ay taong walang pansariling interest. So, ibig sabihin, hindi niya hinahanap yung kanyang sariling kapakanan. So si Eliseo po ay maaaring maging mayaman kung tinanggap niya yung regalo ni Naaman na makikita natin sa ikalawang hari chapter 5 verse 5 at 15 verse 15 at 16. At kung tinanggap niya rin yung regalo ni Haring Ben-Hadad ng Syria, makikita din po natin ito sa ikalawang hari chapter 8 verse 9. Subalit tinanggihan po niya ang mga ito. Okay? Tinanggihan po ni Eliseo at namuhay lamang po siya para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos po niyon, ang mga himala na naginawa po ni Eliseo ayon po sa tulong at kapangyarihan ng Diyos ay naisulat po sa Biblia ng 20 beses. At ang mga bagay na ito ay nagpapakita na ang Diyos ng Israel ay naghahari sa Israel sa pamamagitan po ni Eliseo. Gaya nito, bilang mga naipanganak ng muling Kristyano, kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, kung tayo susunod sa Panginoon hanggang sa huli, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan natin. Kaya pagkatapos nating maligtas, pag-isipan natin kung kanino ba tayo sumusunod. Dahil ang mga tunay na naligtas ay mayroong pusong nagnanais sumunod at sumusunod sa Panginoon. So lahat ng kapangyarihan ay mula sa Diyos. Ang ating lakas ay nagmumula sa Diyos. Gaya po ni Eliseo, bilang mga church school teacher, kailangan nating hingin ang dobleng bahagi ng karunungan, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya
bilang mga church school teacher, sana makita natin yung inyong kahalagahan para sa mga bata, sa mga estudyante. So kailangan ng kapangyarihan ng Diyos dahil sa inyo nakasalalay ang salita ng Diyos na maaaring makapagbago sa puso at buhay ng inyong mga estudyante sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya upang matanggap ang higit pa, matanggap ng higit pa yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan nating panabikan na matanggap yung kapangyarihan at dapat tayong patuloy na manalangin sa Diyos na bigyan ng kalakasan. So tinawag po ni Elias si Eliseo, tinawag po ni Eliseo si Elias na aking ama at mga karawahe at mga ngabayo ng Israel. Sabi po niya sa Ikalawang Hari chapter 2 verse 12, ama ko, mga karawahe ng Israel at ang mga ngabayo nito. So, ganito rin po yung sinabi po ni Haring Joas kay Eliseo sa Ikalawang Hari chapter 13 verse 14. Sabi po, ama ko, mga ngabayo nito at ang karawahe ng Israel. So, sina Elias po at Eliseo ay naging mga tagapag-alaga po ng Israel. Sila po yung mga tagapagtanggol ng Israel. Kaya bilang mga church school teacher, ay dapat din tayong magsilbi na mga ngabayo at mga karwahe ng mga bata. Ibig sabihin, ang mga church school teacher ay dapat maging tulad ng mga karwahe na pinoprotektahan. Kailangang protektahan ang mga estudyante mula sa masamang mundong ito. So dapat tayong maging tagapag-alaga ng mga pananampalataya ng ating mga estudyante. Ito po yung trabaho natin. Kung paanong inilagay ng Diyos si Eliseo sa Israel, inilagay niya tayo bilang isang guro para sa ating mga estudyante. Kaya sa Efeso chapter 4, sa last verse, Efeso chapter 4 verse 1, ganito ang ibig kong sabihin, ang tagapagmana habang bata pa ay hindi nakahihigit sa mga alipin, bagaman siya ang may-ari ng lahat. Verse 2, subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. So lagi nating tatandaan, tayo ay mga tagapangalaga, mga katiwala. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yung mga estudyante, mga bata, para sa takdang panahon ay sila ay maging mga tao ng Diyos. Gaya po ni Elias na itinalaga si Eliseo upang maging kapalit niya. Okay? So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Ngayon, manalangin tayo lahat. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkatiwala po ninyo sa amin upang pagbulayan ang iyong salita. At kung ano ang tungkulin na dapat po namin gampanan bilang mga church school teacher sa loob po ng church para po sa kabataan na ipinagkatiwala po ninyo sa amin upang amin pong pangalagaan. Higit nawa na magkaroon kami ng pagnanais na matanggap ang karunungan at kapangyarihan sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo. Nalalaman mo po, Panginoon, na kami po ay salat sa maraming bagay, karunungan, kalakasan, kaya pakiusap, tulungan po kami, Panginoong Diyos, at sa iyo lamang po kami lubos nagtitiwala at umaasa. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito, idalangin ko sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Okay, so maraming salamat po.